natuloy, mayroon palang Senate Blue Ribbon hearing no isang araw. Oo. Pero parang naiba na po, Sen, na kayo po bilang miyembro ng Blue Ribbon, natapos na ba muna yung flood control issue? Hindi pa. Ang problema, sa aming palagay lang naman, Opo. mukhang hindi na malaman kung saan itutuloy eh. Paano ibig sabihin po? Aba, saan ba nila... Tinapos. Paano ba nila tatapusin yun? Opo. Alam mo, ako tinapos ko na eh. Sa akin lang ha. Kahapon kasi merong isang forum dyan sa Quezon City. Okay. Kung tawagin nila ay I-CARE, no? I-CARE. Interdisciplinary Conference Opo. on Accountability, Reform, and Engagement. Okay. I-CARE, ano? So, isa ako sa panelist, ano? Ako, si Congressman Irise, si Ma'am Malutikia, nandun din, si Professor Popoy Tivera, at saka yung isang parang din ng, ng political science sa UP. Okay, opo. Ayan, pinagtatalunan ng ang paano natin mapapanagot ang mga tao sa mga katiwalian, mga ganyan. Paano ang transparency, accountability. Doon ko nakita yung pagkakataon na ilabas ko na yung minority report ng Blue Ribbon Committee. Kasi wala pa ako nakikitang report at baka ako magtagal bago makapagpasya yung buong Blue Ribbon. Opo. Kung paano nila tatapusin ang napakaraming problema na nasasangkot dyan sa flood control, ano? Mabuti naman, nung mabasa ng mga kasama ko sa minority, 6 sa 9 Okay. ang pumirma. Kasama na nga itong bisita natin ngayong hapon. 6 sa kabuuan po ng Senado, ng minority. Siyam kami sa minority, di ba? Opo. So, 6 sa kanila, nakita nila siguro naman yung pinagsakitan natin. Okay sa kanila eh. Sumangayon sila. Ayun. Ngayon, nilabas ko doon sa Quezon City ngayon. Opo. Meron namang mga media doon. So, makikita nila ngayon. Palagay ko, binabasa nila yung 103 pages na minority report. Ang dami rin pala. At doon, kinuwento namin, maring hindi pa kayo tapos kung ganyan, pero kahit sino pa yung tawagin ninyo at kung paano pa yung pagtatanong na gagawin ninyo, hindi na rin ako palagay ko ma-alter yung mga problema na na-establish natin, pati yung mga sistema na dapat na ayusin para maiwasan natin itong mga naging maanumalyang paglalatag ng flood control projects. Okay, opo. Yun, palagay ko, kung interesado lang talaga ang media, kung hindi lang dededmahin ng mainstream media, Okay. marami silang mapapakinabang doon din. Doon makikita kung paano yung mga tinatawag na allocables. Opo. Paano yung mga tinatawag na unprogrammed funds. Yung kung paano nagagamit yung BICAM. Para ngayon lumobo yung original na mga ceilings na nandun sa NEP. At mula doon ay yung mga sari-saring proponents ay lilitaw na, makikipag usap na kung kani-kanino sa mga opisyalis ng DPWH para yung mga project ay kanilang matukoy, mapag-usapan kung paano nila gagawin ng mga projects na nauwi nga sa karumal-dumal na paglustay ng napakaraming pera ng ating bansa. Kasi dun sa isa sa nabanggit nyo dati, maugat natin at masolusyonan ang problema. Dun ba sa recommendation na yon o report na yun ng minority, nasolusyonan po yung sistema? Kung paano namin nakita yung mga tao, mga personalidad na binanggit ng mga resource persons namin, yung mga testigo na tinawag sa Blue Ribbon Committee, yung mga sinabi nilang mga pangalan, at hanggang dun sa dumating ang pagkakataon na pati nga yung DOJ ay nakialam. Pero meron dun paliwanag na may mga nabanggit na mga pangalan na
hindi masyadong katanggap-tanggap ang pagkakabanggit ng pangalan sapagkat biglang merong intervention ang Department of Justice. Okay. Alam naman ninyo, yung panahon na yun, na sinasabi ko, nung ilabas nila yung Yusek Bernardo, nung ilabas nila yung Alcantara, ilabas nila yung Bryce Hernandez, nandun palagi yung dating Secretary ng Department of Justice. Na hindi na namin masyadong malaman kung, teka muna, sino bang nag-iimbestiga rito? Yung Blue Ribbon Committee o yung Department of Justice? Bakit bigla niyang aalisin yung ibang Dadalhin sa tinatanong DOJ, namin, oo. dadalhin niya sa NBI, pagbalik niya, meron na kagad mga affidavit. Mga supplemental affidavit. Ay, ngayon naman, yung chairman naman ng Blue Ribbon Committee, hindi naman kumikibo na parang akala mo, adjunct siya ng Blue Ribbon. Oo. Kapag tinatanong mo naman, ito, nagkakaroon kami ng pag-aaway. At pagkatapos nun, makikipag-coordinate pa siya sa ICI. Teka muna ka ako. Ano bang arrangement dito? Opo. Ang aming pagkakaalam, sabi ko, ang Blue Ribbon Committee, ang tanging nalalaman niyang gawain ay investigation in aid of legislation. Yes. Wala sinasabi rito ka kung isasama yung investigasyon ng pulis o investigasyon ng NBI. Hindi ba? Yes po. Oo. Ayun, so binabanggit namin doon sa minority report kung paano lahat ng pangalan ay nabanggit. At sang-ayon doon sa pagkakadinig namin, doon sa mga tumestigo, ay nalagay ang mga pangalan doon na maaring maiugnay sa anumang mga nakita naming mga offenses, mga criminal offenses, nakatalatag din doon. Ayun. At ano-ano yung mga panukalang batas na naisip namin na po pwedeng iinak ng Senado. Opo. Para sa ganun ay hindi maulit ang mga ganung pangyayari. Ayun. So, kasi pero ang ibig ko sabihin, sa part ito ng minority group, pwede ba itong i-adapt ba ito? Iba pa report ng majority? Nasa majority yun. Kung halimbawa, Ayun. kukopyahin niya yun lang bahagi nun, o kaya maaaring sabihin niya, hindi ka panipaniwala yan. Ito yung gagawa kayo ng paniwalaan iba. nyo. Oo. Ay, bahala ang taong bayan ngayon na magdesisyon. Kasi mababasa niya eh. Doon sa pagkakalatag, alin ang mas dapat na halimbawa paniwalaan ng taong bayan? Yung minority report o yung majority report na gagawin nila? Kung magagawa pa nila. Ayun. At kung kailan nila matatapos. Dahil, paano nilang tatapusin? Napakarami ng pangyayari. Magmula nung ito'y matigil, at pagkatapos buksan uli at tinigil uli. Kahapon, iba na yung pinag-usapan. Yung BIR Sabi na mo nga issue. kanina, napansin mo, umiba ng direksyon. Tuluyan na po talaga nag-iba. Pero dun po sa mga rekomendasyon, para hindi na maulit yung nangyari dun sa pagkasamantala ng pondo, may bababanggit ba kayo, Sen? Nangailan, meron kaming yaamin dapat yung Republic Act 3019. Na? Kasi may nakita kami ron. Yung tungkol dun sa, kasi doon, yung meron sila sa, dapat alisin na yung good faith doon, ano? Pagkatapos, yung sa charter ng ombudsman, meron kaming sinasabi na dapat ay ayusin. Pati yung batas tungkol sa Philippine Contractors Accreditation Board. Pick up, opo. At meron pang dapat na registry ng mga heavy equipment. Yung mga gagamitin. Opo. Tapos sabi namin, tanggalin na yung kako yung opisina kung tawagin ay River Basin Yung sa DNR, opo. na nando sa DNR na wala namang gamit. Opo. Pagkatapos meron pa kaming False Claim Act na merong writ of kitam ang nakalagay doon. Ibig sabihin kahit na yung private sector ay pwedeng magdemanda. Kapag ka yung DOJ ay hindi gumalaw sa loob ng let's say 1 month. Nagkukumplain halimbawa yung isang private sector o isang pribadong individual. Ayaw gumalaw ang DOJ. Sa batas na yon, kapag yun ay nagawa natin, pwedeng sila na magdemanda. Okay. Halos 14 yun eh. Yung panukalang batas na naiisip namin, nandun lahat doon sa minority report na yun. Pero meron din po bang rekomendasyon ng mga kakasuhan? Meron, nakalagay din doon. Meron din. Possible naman na pwedeng ito ay makasuhan. Nakalatag din ano-ano yung kaso na po pwedeng kaharapin itong mga ito. Pati yung personalidad na maaaring makasuhan sang-ayon doon sa pagkakaturo ng mga nandoon. Ayun. Pero
Pero hindi namin natukoy talaga kung sino talaga yung mga mastermind. Kasi hindi nga, Opo. kasi nga nung dumating si Saldico, hindi naman makauwi. So ito ang layo nito, maitama lang yung sistema, Sen. O, hanggang doon lang naman ang Blue Oo, Ribbon. tama, oo. Kasi ang Blue Ribbon in aid of legislation. Oo. Di ba? Makagawa kami ng panukalang batas na makatutulong para sa ganun, yung naimbestiga na mga ganong klaseng mga maanomalyang mga projects, Oo. maiwasan at hindi na maulit. Ayun. Oho. So, dito ba, kasi gagawin pa itong batas, mahaba pang proseso. Meron ba ritong kailangan na executive order na lang, utos na lang ng Pangulo ang pwedeng gawin siguro at hindi na daan sa batas, Sen, para mas mabilis lang na may tama yung sistema? Doon sa pag-abolish ng River Basin Control Office, pwede na siguro yun. Okay, opo. Dahil talagang wala namang ginagawa. Ang gawain noon, dapat i-connect niya, i-integrate niya yung 18 river basin ng ating bansa Sa buong para sa Pilipinas. ganun maging effective yung paglalatag mo ng flood control. Oo. Naglatag ka ng flood control, wala namang connection, hindi magkaka-connect. Paano dadaloy talaga yung, di ba? Pag nasunod po itong mga rekomendasyon, Sen, hindi na mauulit yung ghost flood control projects? Sa totoo lang, kung yung mga gawain sana ng DPWH sa pamagitan ng kanilang mga department order, Opo. isipin mo na lang, doon lamang doon sa quality assurance unit nila. Oho. Binasa ko yung mga, kung hindi ako nagkakamali, merong anim na department orders na kapag sinunod lang nila, hindi okay. magkakaroon ng ghost project. Oo. Kasi yung kalidad, merong tumututok, may nagmo-monitor Oo. Maliban pa doon, yung kanilang mga monitoring system. Opo. Kaso nga, sinasabi nila kasi, real time Ang totoo hindi, namamanipula. Oho. Kaya nasabi namin, ito yung gagawin. Kasama na nga yung kadena, nandun na yon. Ayun. Oho. Ayun pala, at least masusolusyon na. Kasi mulat sa pulsa, pinag-uusapan natin, nagsimula tayo doon sa Napoles Cam at kung ano-ano, naulit yung palaki ng palaki. So ngayon, kung may tatama itong sistema, sa susunod, hindi na mangyayari ulit itong ganitong kalaki ng iskandalo. Dapat hindi na. Isipin mo si Napoles. Kailan ba yun? 2012 ba yung Napoles? Opo, parang gano'n Oho. 10 billion lang yun Naku, suklam na suklam ang tao ng mga panahon na yun. Oo, Sen. suklam na suklam talaga. Talagang nasusuka na yung tao ron Oho. Pagkatapos, in 2025, ganito yung nangyari. Oho. Di ba? Naging amateur si Napoles Barya pala yung nakuha ni Napoles. Mamaya pag-usapan pa natin mamaya pagka dumating na yung sinasabi ko sa iyo. Oho. Ha? Ngayon po, teka lang, sasalin ba kayo sa BICAM? Kasi si Jinggoy ata, wala Tapos Senador Bato de la Rosa, Baka hindi rin nandun din, pero wala din Nasa listahan lang. Oo. Pinapalitan ba, Sen, pag may hindi makakadalo? Depende sa minority leader namin kasi pag nag-usap-usap kung sino yung mapili niya na pupunta ron, kung okay lang naman siyang pumunta o may makakasama siya, mamaya tawagan natin yung ating bisita kung siya naman palagay ko kasama siya dun ganun ho ba? Kasi meron akong napuna doon sa Nelson Sa listahan? Doon sa listahan, pero sa part naman ng camera. Oo. Di ba? Nabasa ko rin yun Oo, nandun yung mga... Parang 12 yata sila. Opo, 12. Sabi ko, meron akong dalawa doon na nakita. Dapat kasi kako noong 2025, andun din sila na nangyari itong ito. Di ba? Yung chairman ng kanilang minority doon si Nonoy Liban, tahimik ata sa usapin ngayon. Dapat kako, well anyway, Nelson, sige, baka meron ka pa dyan. Hindi, yung isa yata kinasuhan kanina Sino? Sa ombudsman. Si Kong Momo. Romeo Momo. Hindi ko alam kung makaka-apekto yun dun sa kanyang role as member ng BICAM. Nako. Pero sabi ho pala, San, meron na rin malalaking isda na ipapahuli. Sabi nyo kasi noong nakara, sap-sap at saka dilis lang po yung nakita ninyong kinakasuhan. Baka malaking isda yung mahuli, baka bilasan Kasi nagtatagal di ba? Naku, ganun ho ba? Gusto ko yung mahuli mo, yung talagang sariwang-sariwa. Sariwang-sariwa na malaki. Malaking isda. Yan naman di ba? Oo. Kamukha nung nagpunta ako ng Lawag.
Opo. Binisita natin yung mga ibang mga project na dapat nating makita ron. Nagpunta ako sa palengke ng Lawag, napakaraming isda na mga sariwa. Sariwa ho doon. Oh. Malalaki yan. Oo. Big fish. Hindi naman masyadong malaki kasi hindi ko naman hinahanap yung malaking isda doon. Ako nagpunta lang naman doon para makatikim ng mga isda ng Lawag. Umakyat ako sa third floor nung palengke ng Lawag City. Nandun pala yung mga bagnet. Aba, Ako, may third floor yung palengke. At saka yung... Hindi, may third floor talaga. Mamaya, malalaman pa natin kung alam talaga ng ating bisita. Meron silang mga langgunisa. Iba yung vegan ha, iba yung vegan. Iba yung vegan. Nako. Oo. Para May sa dala amin, ba kayo dyan, Seth? Ha? May dala kayong sample dyan? kasi Wala para naman sa sinabi amin, kasi hindi nila para sabi. sa amin yun, Nelson, chismis po yan. Hindi sa... Wala, hearsay. Hearsay. Teka Your lang, Honor. bago lang tayo mag-break, Sen, meron kayong pinuntahan na inaugurate doon sa may Cagayan. Mamaya na. Mamaya na. Mamaya na rin. Oo, sige. Discuss natin mamaya yan. Opo, kasi magkakaroon ng pagkatalo-talo ngayon sa social media kung bakit daw kayo nandun samantalang, sige po, mamaya. Ito muna, meron tayong paalaan.